DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, base po sa survey na ginawa ng DOH noong 2009, tinatayang 4 sa bawat 10 bata edad 1 hanggang 12 taon ang apektado po ng parasitismo o pagkakaroon ng bulati sa tiyan. Kaya sa darating na Miyerkules, July 29, ay muling isasagawa po ng Department of Health sa pakikipagtulungan ng Department of Education ang National School Deworming Day o ang sabayan at malawakang pagpupurga po sa mga mag-aaral ng kinder at elementarya sa buong bansa. Layunin kasi na mapababa sa 30% ang prevalence rate o ang dami ng mga batang apektado ng parasitismo sa ating bansa pagdating ng 2016. Sa episode natin ngayong hapon, pag-uusapan natin mga kanutrisyon, ang panganib na dulot po ng mga bulati sa kalusugan ng ating mga anak at kung paano ito maiiwasan. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Pag-usapan natin yan at ang isasagawang National School Deworming Day sa darating na Miyerkules, July 29 kasama ang ating ninang sa wastong nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director for at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang tanghali, Ma'am Bernie. Uy, magandang tanghali din sa iyo, Rod, at sa ating pong mga kanutrisyon na nakikinig ngayong hapon, magandang hapon po. Magandang tanghali. At pasintabi na lang po dun sa mga nanananghalian pa. Pero kailangan kasing pag-usapan natin. Importante itong topic natin. Oo, yung pagkakaroon po ng bulati sa tiyan ng mga bata ay pandaigdigang problema sa nutrisyon at kalusugan. Mahigit 1 bilyon ang bata sa buong mundo ang apektado nito at mula sa bilang na yan, 165,000 ang namamatay. Nako. Taon-taon, oo. Karamihan nga sa kanila ay nasa edad 1 hanggang 5 taong gulang lamang. Opo. So nakakalungkot isipin na nangyayari ito sa kabila ng katotohanang maaari naman iwasan ang mga intestinal parasite. At ang pangunahing solusyon dyan ay ang pagpupurga at kalinisan sa katawan. At yan ang masinsila nating pagtutuunan ng pansin ngayong hapon kasama ang ating panauhin. Mapalad po tayong makasama muli ngayong hapon ang Undersecretary ng Department of Health, Office for Technical Services, Dr. Vicente Y. Belisario Jr. Magandang hapon po, Yusek Belisario. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon, Asik Bernie, at magandang hapon din si Rod kasama ang mga nakikinig sa atin ngayon. Kaya sinasabi nga kanina ni Ma'am, napaka-importante. Napakahalaga po yung ating topic ngayong hapon. Pag-usapan natin, paano po natin malalaman kung ang ating anak ay mayroon ng soil transmitted, yun kasi ang technical soil transmitted helminthiasis. Siguro po yun po ang una nating pag-usapan, Yusek. At yung sintomas naman ito, Yusek, Okay, so isang iniisip ng mga karamihan, pag malaki ang tiyan may bulate. Hindi nangangahulugang malaki ang tiyan, hindi nangangahulugang maliit ang tiyan. Walang bulate. No, karamihan ng mga binubulate ay hindi malaki ang tiyan. Pag malaki ang tiyan, napakaraming bulate ng alaga yung batang iyon at kaawa-awa yun. Sapagkat mas maraming bulate, mas maraming nararamdaman, mas maraming problema, mas maraming komplikasyon.
At ito ay mga komplikasyon katulad ng malnutrition, no? Asset Bernie, Opo. ito'y concern natin sa National Nutrition Council. Nakatago itong mga infection na to na bit-bit ng mga bata sa kanilang mga bituka. Sila ang pangunahing nakakakuha ng mga nutrition at ating mga pinapakain sa kanila, mga sustansya and all. Tumataba ang mga alaga. And of course, yan ang isa sa mga sintomas, no? Hindi tumataba, hindi lumalaki. Of course, number one dito, sakit ng tiyan, Rod. No? Sakit ng tiyan, on and off. Hindi pinapansin kasi nawawala kahit na walang gamot. No? Pero pabalik-balik, ayan ang palatandaan ng sakit ng tiyan na dala ng bulate. Sa mga malalang infection with worms, lumalaki ang tiyan. Of course, malnourished sila, stunted, yung pandak sa Bisaya. Natutunan ko nung napunta ako sa Visayas, Mindanao, putot. Oo, Maliit sila. Akala ng mga tao, Rod, cute. Hindi cute. Putot yun. Pandak yun. No? Sir, sa English, stunted. Stunted yun, right. Stunted. And then of course, napakahalaga, napatunayan ng ating mga eksperto, global experts say, ang mga worms, chronic worm infections ay sanhi ng poor school performance. So mahina ang performance sa school, mahina ang learning. That's why we're very, very concerned. Hindi lang pala siya physical, pati pala ang intellectual, mental, no, Apektado din. Oo. So yun ang mga palatandaan. Of course, merong isang worm nagiging dahilan noong pangangati ng puwet, itong pinworm, na uso rin sa atin yan. So yung mga nagkakamot ng puwet, no, maaring ito ay may alaga din silang tinatawag na pinworms. Halo-halo sila, no, sa isang bata. Oo. Sir, Yusek, sabi ng World Health Organization, merong 3 uri ng bulate. Nabanggit nyo na yung pinworm. Pero yun pong 3 karaniwang nagiging sanhi na infection sa mga batang Pinoy, Ascaris, or roundworm, whipworm, at saka hookworm. So ano po yung pagkakaiba nitong 3 ito? Paano ito nakakapasok sa katawan ng tao or lalo na ng mga bata? So si Ascaris, ito yung giant roundworm, no? Ito yung kasing haba ng lapis, na ito'y naninirahan sa small intestine kasama ng hookworm na naninirahan sa small intestine. Si Trichuris, si Ascaris ang pinaka-common na worm sa Pilipinas. Ang number 2 dito si Trichuris or whipworm. Ito naman ay nakatira sa large intestine, sumisip-sip ng dugo, nagiging dahilan ng pagkasira ng tiyan, watery stools, minsan may dugo ang pupo, no? Na akala ng mga tao amoebiasis, no? Ito ay maaring trichuriasis. Sumisip-sip ng dugo, nagiging dahilan ng anemia. At ang pangatlo, yung hookworm, napasok ito sa talampakan na walang tsinelas o walang sapatos, na nagiging dahilan ng anemia sapagkat ito ang pinakamalalang sumipsip ng dugo sa bituka. Si Ascaris at si Trichuris madaling makuha, kaya siya very common sa maduming kamay, maduming pagkain, maduming inumin, bit-bit ng langaw, langgam or ipis, no, or dala ng alikabok, sapagkat ang mga itlog nandun sa lupa So pag hinipan ng hangin ang tuyong lupa, may kasamang alikabok, bit-bit noon yung mga itlog na maaaring makarating sa ating mga pagkain. So ang daling makuha ng easy. Opo, yung hookworm ang medyo mahirap-hirap makuha. Mahirap kasi kailangan maglakad ng nakayapak. No, papasok siya doon sa talampakan na maliliit na bulate yon, and then pupunta siya sa bituka, no? Pero lahat nag-stay sila sa intestine, small, large. That's right. Sa intestine. Ang intestine napakahalaga para absorption ng ating nutrients. No, so lumalaban sila doon sa absorption ng ating calories and nutrients and minerals. No, sila ang tumataba, hindi yung batang binubulate. Opo. Paano, Yusek, pag nakapasok na po ito sa loob ng katawan, sa tiyan, no, ng isang bata, dumami yung bulate, ano po yung nagiging epekto? At gaano po kadelikado sa kalusugan, lalo na po ng mga bata, ang mga intestinal parasite na ito? Ano po yung mga sakit na sabi ni Rod, yung mga sakit na pwedeng makuha? Okay. So number 1, sinasabi ko nga, napakahalaga yung sakit ng tiyan na hindi dapat minamaliit. Sakit ng tiyan, nakakaistorbo ang sakit ng tiyan. Isa po yun sa mga epekto. Hindi ka makapaglaro, hindi ka makapag-aral na maayos, hindi ka makakapakinig kay teacher na maayos, kahit anong galing ni teacher, no, mahirap yun. Absentee ka sa school. And then of course, ang health impact noon really is hindi ka tumataba, mahina ang katawan mo, masasakitin ka. Ang
nangyayari nga dito, may tagong mga worms, ang nagagamot sa health center, yung ubo, sipon, lagnat, minsan pulmonya, may nakatago pa doon mga worm infections. So therefore, nakakadagdag siya doon sa poor states of health, yung kahinaan ng katawan ng mga batang ito. Yung nawawalan ng appetite kasi meron din tayong mga naririnig sa mga nanay, ma'am, na sinasabi, walang ganang kumain. Oy, baka may bulati ka kasi walang ganang kumain. Tama yun, Rod. No? Isang kawalan ng gana ng pagkain, isang manifestation, could be a manifestation na may ng worm infections. Yes. So paano po natin, puntahan natin, Yusek, yung prevention? Paano una muna ma-prevent at saka pangalawa, paano masugpo? Okay. So madaling iwasan to. Alam nyo, water sanitation hygiene. Madali, Rod. Wash. W-A-S-H. W-A stands for water. Okay. Panghugas ng kamay na tubig at tubig na malinis din na iniinom. Okay? S, sanitation. Stop open defecation. Sa kasamaang palad, Rod and Asik Bernie, uso pa dito sa maraming lugar pa sa Pilipinas itong open defecation na hindi gumagamit ng palikuran or walang palikuran kaya walang magamit na palikuran. Open defecation, ang taong maraming bitbit na bulate, napakarami ding bit na nilalabas o niluluwal ng mga itlog. Pag ang mga itlog nandun sa lupa, ay nako, bigyan mo na 1-2 linggo, yung mga itlog na yan ay pwedeng maging infective sa mga taong katulad ng ating mga kabataan. Yung hookworm, nagha-hatch yung itlog, yung mga maliliit na bulate na bulinggit, naghihintay ng taong nakayapak, papasok yun sa talampakan. So, open defecation yung S, at saka yung H will be hygiene, hugas ng kamay. H as in hygiene, H as in hugas ng kamay. Malinis na kamay, maikling kuko, bago kumain, especially, of course, pagkatapos ng paggamit ng palikuran. So, water sanitation hygiene, ang mga bulate aalis at babalik sila. As early as 3 to 4 months after gamutan, bumabalik ang mga bulate easily kung may patuloy na problema sa water sanitation. When you say gamutan, Yusek, yung purga. Yung purga. No. How often should the children be purga? Ang ating guidelines sa Pilipinas, consistent sa WHO guidelines, purgahin natin ang ating mga kabataan ages 1 to 14 2 times a year. Twice a year. Kaya nga itong National School Deworming Day, ito ang first dose nila ngayong school year, July. Ang susunod na dose will be in January. Every 6 months. Para ka nagwawalis regularly ng bahay na parating dumudumi. No? So, and therefore, ang deworming, mass treatment, hindi na kinakailangan ng diagnosis bago gamutin. So, lahat na ng bata kailangan? Lahat ng bata kailangan meron gamutin. po bang side effect, Yusek, pagka anong dapat i-watch out naman ng mga magulang after? So katulad ng lahat ng gamot, no, lahat ng gamot may side effect. Ultimong paracetamol may side effect, antibiotics may side effect. Ang pampurga meron din side effect. Of course, ang pinaka-common dito will be yung manifestations din ng worm infections, no, themselves. For example, nasakit din ang tiyan pagkatapos uminom ng pampurga. Medyo nasusuka o minsan napapasuka. Occasionally, lumalabas ang worms, huwag kayo matatakot ha, occasionally lumalabas sa bibig. Yung mga maraming bulating alaga doon sa bituka, occasionally lumalabas doon sa bibig na hindi dapat ikatakot kasi mas magandang lumalabas kaysa naiiwanan doon sa loob. No? And of course, occasionally, minsan headache or inaantok. No, but ito'y pangkaraniwan na mild and transient, meaning hindi naman grabe at kahit walang gamot para sa side effect, mawawala yon. Ito'y panandalian lamang sa panahon na ang gamot ay gumagana against the worms. So, ibig sabihin effective. Effective siya. Oo, so dapat talaga mahilo yung mga bulating alaga para lumabas. Na minsan nahihilo din yung bata na umiinom ng gamot. Ito ay signs na ang gamot ay gumagana. Ang side effects are signs na gumagana ang gamot, na effective ang gamot natin. Therefore, hindi dapat ikatakot. Okay. Yan, nabanggit natin kanina ng ating resource person na si Yusek Belisario, yung isa sa isang pamantayan to prevent bulate ay yung proper hand washing. Paghuhugas ng kamay ay isang gawaing pangkalusugan upang makaiwas sa mga infeksyon. So, ulitin ko lang, word for the week natin ang proper hand washing. Ugaliing maghugas ng kamay bago kumain, bago magsipilyo, at baka
mapunta sa bibig Oo. Pagkatapos gumamit ng palikuran, pagkatapos umubo sa kamay, pagkatapos manggaling sa isang sitwasyon o lugar na maraming tao gaya ng pagsakay sa mga public transport o pagpunta sa mga shopping mall o maging sa ospital. Para sa tamang paghugas ng kamay, sundin lang ang mga step na to. Basain ang kamay ng tubig mula sa gripo o mula sa timba gamit ang tabo. Sabuning mabuti ang palad ng kamay. Kuskusin ang mga kamay, kamao at mga gilid-gilid at gitna ng mga daliri. Ikuskus ang mga dulo ng daliri sa palad ng magkabilang kamay. Banlawang mabuti ang mga kamay gamit ang malinis na tubig. Tuyuin ang mga kamay sa pamamagitan ng malinis na hand towel. At ayon po sa World Health Organization, ang tamang paghugas ng kamay ay kasing tagal ng pag-awit ng happy birthday ng 2 ulit. So, happy birthday to you. At kung walang access sa tubig at sabon, maaaring gumamit muna ng hand sanitizer. Siguruhin lamang na may 60% o higit pang alcohol ang gagamiting sanitizer. At dapat din mabasa ng hand sanitizer ang buong katawan, ang buong kamay at kuskusin ito hanggang matuyo. Yan ang ating Word for the week. Salamat po, Word for the Asek, week. Okay. sa ating word for the week, proper hand washing. Napaka-importante po. E doon naman sa mga may katanungan tungkol po sa ating pagsa ngayong hapon, abay maaari po kayong mag-text sa 0921-431-1044 para sa smart users, 0927-650-6795 para po sa Globe subscribers, at para naman sa mga gumagamit ng Sun, 0942-570-0106, o kayo tumawag po sa aming landline sa 8822-2374. Pwede nyo rin pong mapakinggan muli at mapanood ang ating episode today. Ngayon po at yung mga nakarang episode sa internet. Puntahan nyo lamang ang Radyo Mo sa Nutrition channel sa youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word lamang po yung Radyo Mo sa Nutrition, YR6. 2 versions po ang mapapanood ninyo sa YouTube. Ang una po ay available agad pagkatapos ng program, at ang ikalawang version po ay HD or high definition na mapapanood nyo simula sa alas 6 ng gabi sa YouTube. At mapapanood nyo rin po kami in high definition sa Ustream/DZXL Online TV. Nakalink din po yan sa Facebook. Hanapin nyo lang ang Radyo Mo sa Nutrition. One word po yon, i-like lamang po at FB or Facebook friends na tayo. Sa Twitter naman po, sundan niyo po kami sa twitter.com/Radyo Nutrition. One word din po yun. I-add nyo na rin po ang Radyo Mo sa Nutrition sa inyong circle sa Google+. And wait, there's more. Abay, meron din po kami sa Signal Digital TV Channel 209. Opo, at maaari nyo rin pong marating ang aming website sa nnc.gov.ph at ang aming official Facebook page na NNC Official, at para po sa mga gustong makipag-interact, #Radyo Mo sa Nutrition Year 6, YR6. Ayan. Eto na mga kanutrisyon, eto na po, ma'am, ang kanilang inaabangan. Ang ating... Baka may sagot na. O baka mayroon ng sagot. Text question. Text question. Ang unang 6 na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo syempre ng round trip ba hindi? 100 pesos worth of cellphone load Ito na each. po. Ayun. Ang tanong, mga kanutrisyon, ang tanong po, ano-ano ang mga sintomas ng pagkakaroon ng bulate or alaga sa tiyan? Yun. Magbigay lang po ng 2. Dalawa lang, ma'am. Maraming sinabi kanina si Yusek. Nabanggit yun kanina ni Yusek, mga kasama. So, for sure, alam nyo po ang sagot. Ganito po ang pagsagot. Ang format, full name space, address space, ang inyong sagot, at isend po sa 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, sa ating pagbabalik, tatalakay naman natin ang isasagawang National School Deworming Day ng Department of Health sa darating po na Miyerkules yan, July 29. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mang Moy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo!
Sundin ang 10 Kumain Minutes para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumain Mint number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pagtimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain Minutes para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back po mga kanutrisyon. Ang pinakamabisang paraan talaga para maalis sa katawan ang mga intestinal parasite ay ang pagpupurga. Mula pa noong mga nakaraang taon ay ginagawa na po ng Department of Health ang libreng pagpupurga po sa mga bata. Oo, pero Rod, ngayong taon, sa pamumuno ng ating mismong resource person guest ngayong araw, si Yusek Vicente Belisario at ng Department of Health, isasagawa ang isang malawakan at sabayang pagpupurga ng lahat ng mga mag-aaral. Kaya tinatawag itong National School Deworming Day na gaganapin sa darating na Miyerkules, July 29 sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayun, nationwide po Nationwide, ito mga kasama. Opo, sa lahat ng mga pampublikong paaralan buong bansa. Oo. Opo. Yusek, paano po ba ito isasagawa? Ano po ba yung target ng programa po, yung National School Deworming Day? So, Rod, tayo ay nagpapasalamat na kapartner natin dito, mahalaga ang Department of Education. Okay. At pinirmahan na ni Secretary Luis Tro ang guidelines na gaganapin nga itong NSDD sa lahat ng pampublikong paaralan nationwide. Tinatarget natin 16 million elementary school children, kindergarten to grade 6. Ano ang kaibahan? Nung araw, DepEd nurses ang umiikot na hindi sila matapos ng pagpupurga. No? And of course, kulang pa sa information campaign. Maraming refusal. No? May mga magulang na ito na ang pampurga, din nila sa school, ayaw nilang payagan ang batay purgahin. No? So ngayon, tayo ay malawakan din ang ating information campaign. Maganda ang tie-up natin sa DepEd. Maganda ang ating tie-up with DILG. Si Secretary Mar Rojas ay gumawa na rin ng memo sa lahat ng local government units. Ang lahat ng ating regional offices, may ugnayan na sa regional offices ng DepEd at ng mga local government units hanggang sa mga probinsya, syudad at mga municipalities. So ito ay sabay-sabay gagawin pagkatapos ng recess or after lunch. Bakit? Mahalaga na may laman ng tiyan pagka pinupurga. Sapagkat nababawasan ito ang kinatatakutan ng iba na side effects. So ang gagawin sa mga schools, merong feeding. No, yung usual feeding. Kain muna. Opo. At pagkatapos ng feeding, ang bibigay natin itong orange flavored chewable tablets. Hindi nakatulad ng araw ng panahon ko, Rod, Asek Bernie. Napakapait. Napakapait, Kuya Rod. Kaya nakagano ng mga mukha ng mga bata. Kaya yung iba ayaw. I remember, ang nanay ko, nurse, hinahabol kami. Ayaw namin, napakapait. Orange flavored, chewable. So flavored na pala ngayon. Orange flavored, chewable. Parang dessert. Hindi na siya in liquid. Parang dessert. Hindi liquid. Tablet, ano po? Tablet siya. And then of course, for the first time also, walang shortage of supply. Covered po tayo ng budget ng Department of Health. Salamat sa taong bayan at may pagkakataon tayo na ibigay ang lahat ng pampurga to save all these children from the havoc caused by the worms. And isa pa ang kaibahan, teacher tutulong sa atin magbigay ng tableta at magpapanguya ng mga orange flavored chewable tablets. Sabay-sabay, nationwide, 16 million children. Huwag pong matatakot, nire-require po tayo ng DepEd na merong isang health worker present in the school from the local health unit or from the DepEd itself. Usually, it's the local health unit. Isang midwife, isang nurse or barangay health workers. Kung meron pong katanungan or merong side effects, meron pong kaagad-agad na sasagot sa mga tanong or mga problemang lalabas. Kagagaling ko lang po, Yusek, kahapon lang from
Agusan del Sur. Yes. Oo, isang barangay doon sa San Francisco mismo. Hello po mga taga San Francisco. Mayor Jenny De Asis. Ang ano nila is, ang nagmamalaki yung teacher na nakausap ko, ay ma'am, lahat na po ng mga estudyante ko meron na ng parents permit. Ano po yun, Yusek? Ano yung, bakit kailangan na meron daw sila ng parents permit? So ang Department of Education po, para magawa ito sa loob ng school, nagre-require ng parents consent. Parents consent. Ito po sa pamamagitan ng DepEd ay kinuha na during enrollment time. At ito po covered na ang ating mga health interventions na gagawin sa schools kasama ng 2 pagpupurga sa taong ito, sa school year na ito, at kasama rin po itong ilo-launch din ng Department of Health in early August, itong tinatawag nating school immunization program. No, so meron na pong consent form na nagsasabing sumasang-ayon ng mga magulang na ang kanilang bata ay magamot o mabakunahan sa school. At saka mabakunahan. Mahalaga rin po yun. Wow. Ano pa po ang mga pagbabago na unique ngayon? Paano po yung halimbawa yung private sector or private schools, USEC, paano po sila mai-involve naman? Okay. Kasi siguro kahit nasa private school pwede pa rin nabubulate. Ano po? Opo. Wala pong immunity at walang pinipili ang mga bulate, pero sa mga private schools ang mga bata ang mga bata, Rod, ay hindi spared ng worm infections. Meron kaming pag-aaral na ginawa nung ako'y nasa UP na walang private school na aming pinag-aralan ang zero prevalence. Ibig sabihin parating merong binubulate sa private school. Ang pinakamataas na infection rate na nakuha namin sa private school, 30%. That's high. Ang gusto ng WHO, ang Pilipinas dapat no more than 20%, no? Ang infected with worms, no more than 2 out of 10. Ngayon nasa mga 4 out of 10 pa tayo no? Of course, this is much better. Nung una, mga pag-aaral ng UP at TOH, 7 out of 10 binubulate. Napakasama. No? Ngayon, 4 out of 10, pinapababa pa natin yan. Hopefully, with the NSDD, National School Deworming Day, babagsak yan. Kaya lang problema, wash. Kailangan ituloy-tuloy natin ang water sanitation. So Yusek, ngayong sa 29, hindi muna kasali ang mga private schools? Hindi muna sapagkat hindi pa prepared na sabay-sabay ang private school. Merong gusto, merong ayaw. But we're aiming sa January, isasama na ang private school. Ayun. Opo. So, prioridad muna yung mga nasa public. Opo. I-remind ko lang uli, yung mga nanay, especially na nakikinig ngayon, kung may mga katanungan po kayo, text po kayo sa 0921-431-1044 o di kaya sa aming Globe number sa 0927-650-6795. Paano naman Yusek, yung mga hindi pa nag-aaral o hindi nag-aaral at ang mga nasa high school level dahil sinasabi nyo ngayon bulati, hindi naman kinder hanggang grade 6 ngayon. Kinder so yung out of school. Out of school yun. High school. Yung mga nasa secondary po. So simulan natin si preschool. Si 1 to close to 5 years old, covered po sila ng garantisadong pambata sa health center. Okay. Pero sa January, sana'y magkatulong-tulong din tayo. Isasama na natin sila sa National Deworming Day sa January, preschool at school age na. Number 2, out of school sa elementaryo, challenge po ito. Pero of course, ang ating mga health centers ay may gamot para sa mga out of school. Siyempre, kailangan ng konting innovation. No? Paano natin maaabot ang mga out of school? Kailangan po natin pagtulungan yan sa mga darating na araw. Mga LGU, USEC, ang LGU, ang frontliners yan. And of course, kailangan natin silang tulungan paano magagawa ito. Lastly, for high school, meron pong ebidensya na kailangan pong isama pati high school. Sapagkat umaabot po up to 70% sa ilang lugar sa Pilipinas na high school level na binubulati din. This year, hindi pa po sila kasali, pero sa January, isasali na rin po natin sila sa ating expanded National Deworming Day. Okay. Yusek, bigyan daan natin itong isang texter 2366, may tanong po siya, kung may sipon or ubo, pwede rin pong purgahin? Si Miss Danita de Lima ng Angono, Rizal. Kung hindi malala ang sipon, ubo, no? At nakakapasok ang school at hindi naman matamlay o mukhang grabe ang sakit, hindi po kontraindikasyon ang pagpupurga. Pwede po siyang purgahin. Misconception yan. Kasi sinasabi, pag may sipon, ubo, masakit ang tiyan, may lagnat, wag purgahin. When in fact, mayroong mga worms, acid burni, like Ascaris and hookworm, dumadaan sa lungs, nagiging dahilan ng ubo.
no? And therefore, Kaya siya inuubo dahil meron na that's pala right. siya Yung ng, baby worms nandun pa sa lungs. So isa rin yun sa mga senyales, sa mga sintomas, Yusek. Incubating infection ang tawag namin doon, no? Okay, ito pa po, isa pa pong tanong, Yusek. Magandang hapon po, ako po si Marichi Kalub. Mari po bang ipagtingnan sa center ang aking 2 taong gulang na pamangkin kung meron po siyang hookworm. Malaki po ang kanyang tiyan at hindi siya tumataba. Maraming salamat po. Sa mga batang hindi pa napasok sa school, nandiyan po ang ating mga local health centers na maaring tumingin ng mga batang ito. Yung mga special cases, yung masyadong malaki ang tiyan, matamlay, hindi napasok sa school, hindi makapasok sa school, magandang dalhin po sa health center, makita ni doktor. Ayun. Meron po bang restrictions or contraindications sa pagpupurga ng bata? Tanong po ni Texter 8070. Ang number 1 dito, kung merong previous history ng allergy doon sa gamot ng pampurga. Okay. No, preferably wag isamat sa purgahan natin sa NSDD. Number 2, of course, hindi napapasok ang mga batang sobrang sakit ng tiyan. Kasi minsan sumusobra ang bulate, nagbabara sa Dami. bituka. Hindi gamot ang solusyon diyan. Kailangan yan ospital at baka kailangan may surgical indications yan. Opo. Meron po bang sakit? Other than that, may sakit po ba na hindi maaring bigyan ng pagpupurga? Actually, Kung may sakit yung for as bata? long as it is not a serious illness, no? Meaning serious enough na hindi siya makapunta sa school. Pag nakakapasok sa school, maaring ang bata ay pwedeng purgahin. Okay. Pero siyempre ang ating instruction sa ating mga partner sa DepEd, when not sure, huwag ituloy. Oo. Better sure than sorry. After July 29, Yusek, Belisario, saan maaring magtungo para sa pagpupurga? Nandiyan po ang ating mga mas maraming pampurga nandyan sa health centers. Health center, Sila po oo. ay mayroong mga gamot para sa ating mga preschoolers, out of school, at sa mga batang hindi madideworm sa school. Okay. Anong sasabihin natin sa July 29, Rod? Goodbye. Goodbye. Bulate. Yun. Goodbye. Okay, mga kanutrisyon. Lagana po sa buong mundo, maging dito sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. At karamihan ng biktima nito ay mga bata. Bukod sa masasamang epekto nito sa buhay at kalusugan ng bata, ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan ang dahilan ng malnutrisyon na nakikita sa mabagal na paglaki at mababang performance niya sa paaralan. Kaya naman sa tulong ng Department of Education, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng mga magulang, lalo na yung mga may anak na nasa kinder hanggang grade 6 sa mga pampubliko at maging sa mga pribadong paaralan beginning next year sa aktibong makibahagi sa gaganaping National School Deworming Day or NSDD sa July 29, 2015. Pahintulutan po natin ang mga guro, health worker at school nurses na purgahin ang inyong mga anak upang tuluyan na silang maging goodbye bulate. At bukod sa pagpupurga, gawing habit ang paghuhugas ng kamay at panatilihin ang kalinisan sa sarili at kapaligiran. Ito po, pahabol na tanong ni Texter 2366. Good afternoon po. Pag napurga po ba ang bata, sasama po ba sa dumi ang worm o kasi pagka minsan po lumalabas sa bibig o sa ilong? Oo, nabanggit natin yan. Occasionally, no? Hindi naman usong-uso, lumalabas sa bibig, lalo na kung marami. Pero kadalasan sumasama siya sa dumi. Pagpupo on that night or the next day. Oo. Maganda po yun. Mas maganda yung sumasama siya. That's right. May Oo. ebidensya kang lumalabas. Pero wag niyong hahanapin ha, kasi may mga maliliit na gabuhok, gasinulid na hindi madaling makita. Baka sabihin, hindi effective, wala naman akong nakita. So in other words, hindi kinakailangan makita nyo doon. Basta purgahin. Basta at purgahin. mag-proper hand washing. Yun. Kaya mga kanutrisyon, tutok lang po muli next week. Napakabilis ng ating oras. Pero meron pa namang susunod na Sabado para mapanatiling mabuting kalusugan mga kasama, tamang nutrisyon at wastong timbang. Nakasama natin ngayong hapon ang ating guest resource person, ang Undersecretary ng Department of Health, Officer for Technical Services, si Dr. Vicente Y. Belisario Jr. Maraming salamat po, Yusek Maraming salamat Belisario. po, Yusek. Maraming salamat For your po. final words po. Final words. Malapit na po, July 29 sa Miyerkules next week. Payagan po natin si teacher na ibigay ang pampurgang chewable orange flavored tablet sa lahat ng ating mga bata sa public schools, kinder to
to grade 6. 16 million po ang ating ini-aim na magamot sa Wednesday. Of course, wag natin kalimutan ng WASH. Ano uli ang WASH? Water, Sanitation, and Hygiene. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Yusek Belisario. Samantala mga kasama, eto na pong 6 na nanalo ng tig-100 pisong cellphone load na nagsend ng tamang sagot sa ating text question of the day. Ano-ano ang mga sintomas ng pagkakaroon po ng bulate sa tiyan? Magbigay ng dalawa. Dalawa lang po ang dalawa lang. hinihingi ng ating ninang sa nutrisyon. At eto Ma'am Bernie at Yusek ang mga nanalo ng tig 100 pesos na cellphone load at sumagot ng tama. Ang unang winner ay si John Michael Borja from Antipolo, Rizal. Sumasakit ang tiyan at pangangati ng puwet. Ayon. Ang pangalawa naman ay si Luz Bawag ng Ifugao. Oy, hindi tumataba at pagsakit ng tiyan. Ang pangatlo ay si Julio Babista from Lukban, Quezon. Lukban. Makati ang puwet, malaki ang tiyan. Pang-apat si Earl Joseph Centeno ng Camp 8, Baguio City. Okay. Pagsakit ng tiyan at hindi tumataba. Pang-lima naman ay si Susan De Leon from Barangay Carmen, Cagayan de Oro. Oy, daghan salamat Susan. Maayong hapon. Maayong hapon. Ang kanyang sagot, ma'am, hindi lumalaki at hindi tumataba siguro at hindi yun, tumataba. At ang pang-anim ay si Gwen Rafael from Cabacan, North Cotabato. Okay. Pangangati ng puwit at hindi lumalaki. Aba. Okay, congratulations po sa inyong lahat. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Nabusog na naman tayo sa kaalaman tungkol sa kalusugan at nutrisyon. At kahit wala na po tayo sa ere, ito ay sasagutin ng ating resource person na si Dr. Vicente Belisario Jr. sa tulong po ng ating production team. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado sa ganap na 12:30 ng tanghali po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.